si Super Kaloy. At ito ang 5 dahilan kung bakit tayo nang umiwig o takot nang magmahal ang isang tao. Unang rason, kaka-break lang. Sariwang-sariwa pa yung sugat na dulot ng hiwalayan. Kaya nasa process muna ng pag-move on. Kaya di na rin iniisip ang magka-jowa ulit. Yung nasa baliw-baliwan stage, nag-iisip kung tama ba yung naging desisyon o kung babalikan pa si ex. Yung nagiging paranoid halos sa lahat ng bagay at nagsisimulang humugot. Yung eksena ng buti pa toothbrush, may toothpaste. Buti pa ang left, may right. Eh ako, walang kami. Forever? Walang ganon. Happy ending? Walang ganon. Kasi wala kaming ganon. Buti pa ang pack, may ganon. Pangalawang rason, hindi pa rin makamove on. Mahal pa rin si ex. Kahit na ilang beses humingi ng payo, kahit ilang beses nanood ng moving on videos, at kahit ilang beses inuntog yung ulo sa pader, wa-effect pa rin. Meron pa rin nararamdaman kay ex. Yung stock ng online activities ni ex-jowa, nagsisisi sa nagawang kasalanan o sa naging maling desisyon. Yung kahit masakit makita ang ex na may iba na, kinukumbinsi ang sarili na maghiwalay pa rin sila ng bago niya at magkakatuluyan din silang muli. Yung eksena, bakit naman ang pinalit sa akin? Katang dali niyang mag-move on. Sinubukan ko namang magbago. Ba't ayaw niya sa akin? Bakit? Pangatlong rason, bitter na sa love. Wala nang tamang panlasa sa pag-ibig. Kung gaano kapait nung past relationships, ay siya rin kapait na niya sa pananaw patungkol sa pagmamahal ngayon. Yung kahit may mga taong interesado siyang mahalin at tanggapin siya, ay wala na talagang pinagbibigyan. At basid lang ang aabuti at ini-influensya pa ang iba na mas maganda pa rin ang maging single. Kapag may nakitang magjowa, pinaprangka agad itong maghihiwalay din. Yung eksena ng, girl, huwag kang magpaniwala sa mga matatamis na salita ng mga lalaking yan. Sasaktan ka din yan. At kung nakuha na yung gusto sa'yo, tsaka ka iiwan. Kaya kung ako sa'yo, habang maaga pa, hiwalayan mo na yan. Pang-apat na rason, hindi na priority ang relasyon. Mas magandang kumita at i-enjoy ang buhay kaysa sa love life na yan. Ang magkaroon ng maayos na pamumuhay at maayos na trabaho ang inuuna. Hindi naniniwala sa konsepto ng balag sa akin basta loving. Kasi hindi rin naman daw nakakabusog ang pag-ibig. Sa totoo lang din naman, ginugutom ka lang ng pagmamahal na yan. Panglima, panghuling rason, nagmahal at nasaktan ng gusto. May trauma na sa past relationships. Takot ng malungkot, masaktang muli. Takot ng magmahal ulit. Dahil ilang beses at paulit-ulit na nagdusa sa pag-ibig. Yung nahihirapang magtiwala ulit. At hindi matanggap-tanggap kung bakit nangyari ang lahat ng yon. Yung sobrang gasgas na yung mga naranasan sa buhay pag-ibig. Yung durog na yung puso. Puro sugat, sakit at sobrang sira na. Hindi dahil sa dami ng karanasan, pero dahil merong taong mahalaga o minahal nila ng lubos-lubusan. Pero hindi sila pinahalaga ng gusto at minahal na gaya ng pagmamahal nila sa kanilang mga naging jowa. Yung eksena, nagmahal, nasaktan, niloko. Nagmahal, nasaktan, naging bitter. Nagmahal, nasaktan, nagpaganda. Nagmahal, nasaktan, nag-move on. Nagmahal, nasaktan, naging matapang. Nagmahal, nasaktan, at nanapa. Ako si Super Kaloy. At yun, ang 5 dahilan kung bakit ayaw nang umibig o takot nang magmahal ang isang tao. Hindi naman sa nakakatakot ang magmahal ulit. Ang mas nakakatakot lang naman ay ang masaktan ulit. Lahat may mga kinikimkim na takot. Natatakot na mabigo ulit. Natatakot na magtiwala ulit. Natatakot na masira ulit. Natatakot na muling maloko. Takot nang umiyak ulit. Maraming dahilan kung bakit takot nang magmahal ang isang tao. Sila kasi yung mga taong nakakilala na ng ilang maling pag-ibig. Hindi rin naman natin sila masisisi. Pero darating din yung taong magtatanggal ng takot na yon. Magpapaniwala sa kanila na hindi lahat ng tao papaiyakin lang sila. Muling buksan lang ang pag-iisip at puso para sa pag-ibig. Alam naman natin kahit masarap pagmahal, nariyan at nariyan pa rin yung masasaktan tayo at maloloko. Don't ever embrace negativity in relationships. Kasi parte lang din naman yan kapag umiibigan sa tao. Pero dapat na mas maging maingat lang sa tao pag-aalayan ng iyong puso. Huwag kang mag-alala kung broken-hearted ka. Maghanap ka kagad ng kapalit pagkatapos ng moving on process na yan. Sabi nga nila, collect and select because love is trial and error. Paano ka naman matututo kung takot kang magkamali at magmahal ulit? Pagsubok lang naman ang lahat ng yan. Ipakita mo sa kanya na you deserve better at hindi lang siya ang tao sa mundong ibabaw. Natatakot ka pa rin bang umibig? Kailangan mo lang maging matapang kasi wala naman talagang perpektong relasyon. Huwag kang matakot magmahal muli kasi hindi naman lahat ng bagay nakukuha sa unang subok lang. Napakaswerte mo naman kung sa unang try lang, kuha mo na agad yung grand prize. Walang mangyayari kung magpapadala ka sa takot mo. Mas matakot ka kung bukas makalawa, wala na yung taong mahal mo. Kasi natakot at naduwag ka lang. Hindi lahat ng tao at magkarelasyon na bibigyan ng second chance. Kaya wag din nating sayangin yung unang pagkakataon. Ikaw, takot ka rin bang umibig at magmahal ulit? Ano naman yung naging dahilan mo? Comment down below. And don't forget to tag your nagmahal at nasaktan friends. Subscribe for more and share the good vibes. Add me on Facebook. Till next, masalam sa guys. Happy Halloween!